Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Capricorn. Paunang mensahe po ninyo ay 3 of Spring. Ayan. So, this is a beautiful energy kasi good fortune energy ito, Capricorn. So, ang swerte ninyo sa ngayon. Merong hatid na swerte ang energy na to sa inyo. Kaya kung ano man ang mga, let's say for example, sisimulan ninyong endeavor sa ngayon, you know, makakaasa kayo na siswertehin kayo. Makakaasa kayo na everything is going to run smoothly at saka magiging pabor sa inyo ang mga sitwasyon. This is success, no? Naghihintay dito ang tagumpay sa inyo, Capricorn, kaya napakaganda. This is also travel energy, kaya maaaring meron travel na gagawin ng iba sa inyo dito, Capricorn. Maaaring related yan sa business, maaaring related yan sa family, maaaring related yan sa career, study, you know, it could be anything, depende sa inyong sitwasyon, but definitely, there is travel na gagawin dito, si Capricorn. So, we have King of Winter. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, you know, iniimbitahan na lagi ninyong iisipin, ano, na pag-communicate is a very important factor, no, sa kahit anumang transaction, no, sa kahit anumang relationship. Napaka-vital din ng communication. Kaya, always communicate clearly and effectively. Yan ang reminder sa inyo ni King of Winter. Very important na kung ano yung nasa isip ninyo, kung ano nasa dibdib ninyo, nasa puso ninyo, yun talaga ang sinasabi ninyo. Yun ang kino-communicate ninyo with other people, no? It's always important na maging honest kayo sa sarili ninyo, maging honest din kayo sa mga kausap ninyo para maging successful kung ano man ang mga pag-uusap na kailangang mangyari, you know, at saka ano din, no, respeto din yan sa taong kausap ninyo, no, if you're being honest with them as well. Tsaka, di ba, kung straightforward, di ba, mas magandang straightforward, walang paligoy-ligoy, straight to the point, kung anong ibig ninyo sabihin, yun talaga ang sabihin ninyo, hindi ba? So, what else, Capricorn? We have awakening. Yan. Ang iba sa inyo dito may mga realizations, no, about yourself, about your endeavors, about life itself, no? Maaring ang iba sa inyo dito, merong mga kailangang matutunan ngayon, may mga realization siguro na kailangan ninyong ma-realize sa ngayon, may mga bagay na kailangang malinawan ninyo, no, sa sarili ninyo. Kaya iniimbitahan kayo dito, Capricorn, na magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-introspection kayo. Panahon nito to take a pause, no? Take a pause and reflect at saka take note of kung ano man ang mga epiphanies na dadating. Kasi iniimbitahan din kayo dito to take a look at things na sa buhay ninyo naman nangyayari on a different lens. Take a look at things in your life na mga nangyayari on a different angle. Because you never know, baka maraming mga bagong perspective, bagong ideas, may mga bagong sitwasyon kayo dito na, or plano na mag-a-arise dito, no? Because of that reflection na gagawin ninyo. So, good luck po sa inyo, Capricorn. Okay? It is also possible dito for some of you, Capricorn, na may mga stagnant energy dito, no, at this point. Maaring may mga pinaplano kayong gawin na hindi muna, natigil muna, no? Hindi, parang wala kayong gagawin muna. For some reason, may delays, may blockages, posibleng ganon. Or maybe mayroon na kayong nasimulan na endeavor na biglang natigil, walang progress, wala nang balita, wala nang update. Posibleng ganon din ang ganap. It's because the divine is giving you the opportunity para makapag-reflect kayo. May binibigay na pagkakataon sa inyo dito para makapag-isip-isip kayo at makapag-muni-muni. Okay? So, what else for Capricorn? We have Prince of Autumn. Ayan. So, kailangan pagplanuhan ang mga bagay-bagay, no? Capricorn, this is a reminder for you na take it slow. Huwag kayong magmadali. Do not rush. Kung meron kayong mga planong gagawin sa buhay ninyo ngayon,
mga bagong venture, bagong endeavor ninyo, pagplanuhan ninyong mabuti. Okay? Do not rush things, at saka diskartehan ninyo ng maigit. Make a move, no? Gradually, slowly, no? Pero, yung parang mabagal, pero at least sigurado kayo. Yung kalkulado ninyo ang bawat galaw, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba yun nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Virgo for today. Paunang mensahe po ninyo ay the Emperor energy. Virgo, everything is going to be back in order na sa ngayon. Yung parang aayusin mo na ngayon kung ano man ang mga gusot-gusot sa buhay, kung ano man yung mga, siguro din nag-organize din kayo ng bahay ninyo sa ngayon, nag-organize kayo ng mga cabinets ninyo, mga cupboards ninyo, mga gamit ninyo, maaaring yun din ang inaasikaso ninyo sa ngayon. No? Parang you are putting everything in order sa ngayon, no? Including your life itself, no? Yung physical aspect din ninyo, at saka yung living space ninyo. Maybe you are decluttering sa ngayon, maybe you are fixing everything, inaayos ninyo ang lahat-lahat, no? Parang ganun din ang ganap dito for some of you, Virgo. It is also possible na ang inaayos din ninyo ngayon yung mga bagay or mga areas of life ninyo na na-neglect ninyo in the past, no? Or recently, maaring hindi ninyo, kasi maaring may mga distractions dito si Virgo, kaya maaring may mga areas of life kayo dito na may mga ginagawa kayo na napabayaan ninyo, or maybe hindi na ninyo natututukan. So ngayon, you are putting everything in order, no? So that's really beautiful. Posible din ang iba sa inyo dito sa trabaho, maaaring mapopromote kayo into a leadership role, no? Maaari din ang iba sa inyo dito is becoming a dad na, maaaring magiging tatay na, maaaring magiging grandpa na, no? May mga ganon. So, what else? We have unity. Yan. So, ang iba sa inyo dito, siguro kayo, ang trabaho ninyo, ang ginagawa ninyo sa buhay is mentor kayo, life coach kayo, teacher, spiritual guide, maaring ganon, or posible din na nag-aaral pa lang kayo para maging ganon, no? Maaring yun ang papasukin ninyong karera, kaya nag-aaral kayo para maging ganon kayo. Or maaari din ang iba sa inyo dito, Virgo, is seeking for those kind of people. Maaari naghahanap kayo dito ng mga taong makakatulong sa inyo, makakapaggabay sa inyo on your spiritual journey, no? So, maaaring ganoon din ang sitwasyon. So, what else? We have Four of Spring. Chillen lang ngayon, Virgo. Chill lang kayo sa ngayon. This is a time for you to relax. This is a time for you to unwind, mag-chill lang kayo, parang siguro meron din kayong mga isi-celebrate dito na mga okasyon, or meron kayong mga isi-celebrate na achievements, so posibleng ganun din ang ganap dito. Kaya chillan lang kayo kasi masaya kayo, masaya ang puso ninyo, Virgo, masaya ang nararamdaman ninyo ngayon. Maring successful ang career ninyo, successful ang trabaho ninyo, may mga siguro matatapos na kayong or natapos na kayo ng mga endeavor, may mga proyekto kayong na-accomplish nyo na, posibleng ganon. Maaaring masaya ang pamilya, kaya masaya kayo, walang problema, di ba? Stress-free, yung ganon. Or posible din na meron din ditong mga kasalan, mga ganon siguro sa pamilya. Pwedeng kayong ikakasal, or pwede rin na hindi, maaari din na kapamilya ninyo or mahal ninyo sa buhay, okay? So, what else? We have the Empress energy. Beautiful, 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 beautiful. So, out of 4 tarot cards now, Virgo, meron tayong tatlong major arcana. So, ibig sabihin niya na there are going to be major events, no, or event na maaring mangyari sa buhay ninyo dito that is going to have a great impact sa buhay ninyo, Virgo, no? Merong magaganap dito sa buhay ninyo na malakihang pagbabago sa buhay ninyo na magkakaroon ng malaking epekto or pangmatagalang epekto sa buhay ninyo in general. So with the Empress energy,
this is a very nurturing energy. This is a mother archetype. So, posibleng ang iba sa inyo dito ay magiging meron tayong emperor at empress, napakaganda, 'di ba? So balance ang buhay ninyo sa ngayon. Virgo, maaari ang iba sa inyo dito, Virgo, magiging tatay na, magiging nanay na, or meron talaga dito mag-aasawa na, Virgo. Meron talaga dito sa inyo na mag-aasawa na, no? So that's really exciting. This is also a very nurturing energy. Kaya posibleng ang iba sa inyo dito is really taking care of the family, or maybe you're taking care of kids, taking care of elders, taking care of your parents. Maaaring ganun din ang ganap, no? Nandun kayo sa pag-aalaga ng mga mahal ninyo sa buhay, or kahit sino man, kahit mga kaibigan ninyo, maaaring you're also very caring, mga kapitbahay ninyo, maaaring you're also caring for them in a way, maaaring ganun din ang ganap. This is also a very abundant and prosperous energy, Virgo. Okay, this is really beautiful also in terms of money, career, and finances. So, maaaring may mga bagong money path dito na maaaring magbubukas para sa inyo. Maaaring meron ditong business opportunity na parating. Maaaring meron ditong career or job opportunity na parating sa inyo that is going to bring forth financial success into your life, Virgo. Or maghahatid sa inyo talaga ng prosperity and abundance, no? Kaya napakaganda nito na energy para sa inyo. So good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Taurus for today. Pauna mensahe ninyo, Taurus, 9 of Spring energy. Ayan. So, Taurus, ang iba sa inyo dito parang napapagod na, naboboard na, naiinis, nakakahintay, but never give up. Okay, Taurus, itong pakiusap sa inyo. Don't give up. Ano man ang inyong sitwasyon. Kung napapagod kayo, magpahinga. Step back a little from what you are doing, diba? At magpahinga kayo. Then once na nakapag-recharge na kayo, then get back to it and continue to persevere muli. Balikan ninyo dahil sayang naman, diba? You've come this far. Kung ano man ang ginagawa ninyo dito, you've come this far. Ang layo na narating ninyo. Imagine niyo na lang, ang sunod sa 9 of Spring is 10 of Spring. Yun ang maximum yun, no? Kumbaga, nandoon ang tagumpay. Yun 10 of Spring, yun na yung finish line ninyo. So, just imagine, Taurus, kung gaano nakalayo ang itinakbo ninyo dito, di ba? At kung napapagod na kayo ngayon, tapos balak na ninyong i-give up kung ano man ang inyong ginagawa, di ba? Parang ang sayang naman ang lahat-lahat na binuhos ninyo sa kung ano man endeavor na ito. Kaya, ito yung mensahe sa inyo. You work hard, and what you have created is impressive and worthy of protecting. Sayang, 'di ba? Kung i-give up nyo yan. Kaya magpahinga lang kayo, mag-unwind kayo, mag-chill kayo, mag-relax muna kayo, and get back to it. Balikan ninyo dahil malapit na kayo dito sa kung saan man kayo papunta. Okay? Maaaring kung ano man ang mga nararamdaman ninyo ngayon na pag-aalinlangan or kapaguran, that could just be a test of faith, diba? Taurus, huwag kayong mag-give up. Giving up is not an option in any case, no? Walang mag-give up, Taurus. Hindi basta sayang. Isipin nyo na lang, one step forward na lang ang kulang ninyo dito at nasa finish line na kayo. Kumbaga, isang kembot na lang, nandoon na kayo sa inyong tagumpay. Okay? Kaya huwag kayong sumuko. We have the world energy. Look at that. So, huwag kayong sumuko. Papunta na kayo. Sinasabi sa world energy na malapit na kayong magtagumpay. Kasi yung world energy, this is a time for success. This is a time for celebration of your successes. This is a time for completion, for achievement, diba? Kaya, kung ano man ito na pinagkakaabalahan ninyo, kung ano man itong pinagsisikapan ninyo, Taurus, you are heading towards success. Okay? Papunta na kayo sa pagtatagumpay ninyo dito. Alright? So,
Huwag kayong sumuko. Papunta na kayo dito sa inyong triumph. Alright? So, dito rin sa The World Energy, may mga makukumpleto na kayo, may mga maa-achieve na kayo dito. And kung ano man yung mga magtatapos na dito, ano man yung mako-complete na ninyo, you know, after that, you are heading towards a new beginning. Meron na mga naghihintay dito ng mga bagong opportunities sa inyo, Taurus, no? It's up to you to look for that. Dahil marami na siguro ang kumakatok sa inyo or marami na mga posibilidad ang nakikita nyo na. Alam nyo na kung saan kayo patungo next. Where are you heading next, no? So, maaaring may mga ganun ng sitwasyon ang iba sa inyo. But, before you embark on another new beginning dito sa buhay ninyo, and before you embark on a new chapter sa buhay ninyo, i-savor muna ninyo kung ano man ang mga tagumpay ninyo. I-enjoy nyo din muna kung ano man yung mga successes ninyo dito, okay? Pinaghirapan nyo yan, kaya deserve nyo na i-savor yan, is deserve ninyo na i-enjoy muna yan, Taurus. Travel also is imminent for you dito, Taurus. Maybe some of you are going to travel the world. Maybe some of you are traveling across the globe for different reasons, no? Depende sa inyong sitwasyon. Maaaring merong mag-aaral sa inyo sa ibang bansa, merong may magmamigrate, merong magtatrabaho na sa ibang bansa. It could be anything, no? But definitely, this is the beginning of a new chapter sa buhay ninyo. So, good luck po. 3 of Summer. This is a celebratory energy. Kaya napakaganda, no? Ng tinatakbo ng reading ninyo. Kasi ibig sabihin dito, marami kayong rason dito para mag-celebrate talaga. 'Di ba? So, dito, definitely, pagtatagumpayan ninyo to. There is success dito. 3 of Summer, i-celebrate ninyo lahat ng successes ninyo. Deserve ninyo yan dahil pinagsikapan ninyo, pinaghirapan ninyo, pinagtiyagaan ninyo at lahat, diba? Nagsunog kilay kayo dyan, kaya you deserve to celebrate, okay? You deserve to be proud of yourself, of what you have become, or kung ano man ang na-achieve ninyo sa ngayon, okay? So, there are so many reasons dito para kayo ay mag-celebrate. Maaari din ang iba sa inyo dito. Ang isa-celebrate naman ninyo dito could be a wedding, could be an engagement, could be a graduation, maaaring merong birth announcement, maaaring may mga gender reveal dito, maaaring merong birthdays, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, this is a time to celebrate. Okay? So, i-enjoy ninyo yan. Deserve ninyo yan. Release. Ayan. So, this is an invitation para sa iba sa inyo, Taurus, na it's about time na to release your past. Okay? Maaring long overdue na to. Maaring yung mga bagahe pa to sa inyong dibdib na matagal na ninyong matagal na ninyong bit yan sa inyong kalooban, and it's not going to help you in any way anymore, Taurus. Kaya maring pabigat na lang yan din. Kaya ngayon, iniimbitahan kayo na tama na, Taurus. I-give up nyo na yan, i-let go nyo na yan, and move on towards a new a new situation sa buhay ninyo. Pasayahin nyo naman ang sarili ninyo. Okay? Give it to yourself. Ibalato nyo na yan sa sarili ninyo. Tanggalin nyo na ang mga bagahe ninyo sa dibdib. That's okay na. No? That's okay na. Naghirap na kayo dyan. Kung kailangan ninyo dito ng forgiveness, kung kailangan ninyong humingi ng forgiveness, or kayo yung hihingian ng forgiveness, you know? Siguro naman, ano na yan, panahon na din para iibigay nyo na din yan, no? Para kung sa tingin ninyo yun ang magiging daan para kayo ay makapag-release na kung ano mga bagahe sa dibdib ninyo, then go for it, Taurus. Kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? Na makakapagpagaan, makakapag-release, no? Ng sarili ninyo from whatever this is, no? Nakabigatan sa inyong dibdib. Gawin nyo na yan para makapag-move forward na kayo sa buhay, diba? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.